Sir, wala nga akong kinalaman dyan. Naiiyak ng paliwanag ko sa mamang pulis na kapre na arogante. Na kung bakit sa dami ng pulis na may encounter ko ay siya pa talaga. Pakamalas ko naman talaga. Di ko na nga siya gustong makita eh. Kung wala kang kinalaman, anong ginagawa mo dito at may hawak kang pera? Ako sa pa niya sa akin habang hawak ang braso kong inagaw niya sa isang mamang pulis na una nag-akusa sa akin. Hila-hila niya ako palabas ng eskinita at mas lalong kumakalabog sa dibdib ko nang makitang ang tatlong pulis mobile na isinasakay ang mga nahuli. Sir, SPO1 Lloyd Villar. Sabi ko sa'yo, wag mong kakalimutan ang pangalan ko, di ba? Putol niya sa sasabihin ko. Sir SPO1 Villar. Lloyd, tawagin mo akong Lloyd. Sir Lloyd, ang itawag. Wala akong pakialam. Patapusin mo muna ako sa sasabihin ko. Inis ng sigaw ko sa kanya at binawi ang braso. Muntik pa akong matumba, pero agad din akong nakabalanse. Natigilan siya, pati na rin ang mga kasamahan niyang pulis at napatingin sa amin. Sinisigawan mo ako? Tila di makapaniwalang tanong niya. Kayo kasi nagpapaliwanag ako, ang dami niyong demand. Sigmad ko sa kanya. Hinihingal na ako sa inis. Kung hindi lang siya pulis at malaking tao, sinapo ko na siya eh. Lah, nag-away na sila. Wala na, LQ agad. Dinig kong komento ng mga kasamahan niyang pulis. Inis na naman na sinamaan ko sila ng tingin. Ang isang pulis ay nag-peace sign pa sa akin. O sige, magpaliwanag ka. Bakit ka nandito? Kalmado ng tanong ng aroganting pulis na Lloyd ang pangalan. Nakahalop kip-kip siya at matiim ang tingin sa akin pero bahagyang nakaangat ang dulo ng labi. Humugot ako ng malalim na hininga para kalmahin ang sarili at makapagpaliwanag na maayos sa aroganting pulis na kaharap ko. Yun na nga, Sir Lloyd. Matalim ko siyang tiningnan. Yan na naman siya. Epal na naman. Tawagin mo akong Lloyd, kundi huhulihin talaga kita. Banta niya sa akin. With real! You know, parang napanood ko na yan Mga nanunuksong komento ng mga kasamahan niyang pulis. Nag-init naman ang pisngi ko at sinamaan sila ng tingin. Inisian lang nila ako. Tang na. Mukhang siniship or pinagtitripan lang ako ng mga to Isa pa tong arroganteng pulis na to. Muli ko siyang tiningnan. Matiim pa rin siya nakatingin sa akin. Oh, ano na? Magpaliwanag ka na. Tila naiinip ng sabi. Humikit ako ng mariin at muling humugot ng malalim na hininga. Ay, kalma. Kalmahan mo lang. So, yun na nga po. Kaya ng sabi ko kanina, hindi ako kasali dyan at hindi ako isa sa mga organizer. Nandito lang po ako dahil pinuntahan ko ang isa sa estudyante ko na dyan sa looban nakatira. Yung perang hawak ko kanina, napulot ko lang po yun nung nalaglag nung mamang tumatakbo kanina. Paliwanag ko sa kanya. Pero, tinaasan niya ako ng kilay. Nagsasabi ka ba ng totoo? Baka naman, nagpapalusot ka lang. Aniya. Bumuntong hininga ako at napapikit na lang. Mariin ko ring nailapat ang labi at pinipigilan ang sariling magmura. Teacher! Tawag sa akin ang boses ng isang bata. Nilingon ko siya. Napakunot noo. Nang makitang tumatakbong papalapit sa akin si Penpen. Oh, Penpen, bakit? Tanong ko. Bahagya pa siyang humihingal ng huminto sa harap namin ng pulis. Pinasundan ka po kasi sa akin ni tatay dahil baka kung ano po ang nangyari sa inyo. Dahil nagkagulo po kanina, sabi niya. Tila naman nagbukas ang pinto ang langit sa akin at lumiwanag. Hinarap ko si Sir Lloyd. Sir, siya po ang sinasabi ko sa inyong estudyante ko na nakatira dyan sa looban na pinuntahan ko. Penpen, sabihin mo nga sa kanya na ikaw ang pinuntahan ko at hindi ako kasali sa mga manunugal, lalo na hindi naman ako organizer. Sabi ko kay Penpen at hinawakan siya magkabilang balikat. Humarap naman siya kay Sir Lloyd. Mamang pulis, totoo po yung sinasabi ni teacher. Ako po ang pinuntahan niya dyan sa looban. Diyan po ako nakatira. 2 linggo na po kasi akong hindi pumapasok sa school, kaya pinuntahan po niya ako at kinumusta. Hindi po siya kasama sa mga organizer ng pasugalan. Hindi nga rin po siya marunong magsugal. Kahit nga unggoy-ungguyan nga lang, di niya alam eh. Lagi nga po siyang talo eh.
sabi ni Penpen. Taas noon naman tiningnan ko si Sir Lloyd, pero ang aruganting pulis ay nginisian lang ako. Paano ako makakasiguro? Baka mamaya, kasabwat mo lang yung batang yan ha? Aniya. Napasinghap naman ako at muling bumangon ng inis. Abat! Hindi po sir. Mahirap man po kami ng tatay at mga kapatid ko. Kahit dyan po kami sa looban nakatira, hindi po kami sumasali sa mga sugal na yan. Alam naman po naming masama yan at ilegal. At saka, pangangalakal lang po ang hanap buhay ng tatay ko. Kakarampot lang ang kinikita niya at sakto lang sa pangkain namin sa araw-araw. Kung isusugal pa po namin, wala naman pong kasiguraduhan kung mananalo kami, kaya ibibili na lang po namin ng pagkain. Ngayon po, may sakit ang tatay ko at hindi siya nakakapaghanap buhay. Ang totoo po niyan, hindi po ako nakakapasok sa school dahil kailangan ko pong magtinda ng sigarilyo at candy sa kalye para kahit paano may pambili po kami ng pagkain. Sana po, huwag niyo naman kaming husgahan. Hindi naman po lahat na nakatira dito kagaya ng mga nahuli niyo na lulong sa sugal. Si teacher po ay nagmamalasakit lang sa akin, kaya siya nagpunta sa lugar na ito. Kaya sana po, mamang pulis, huwag niyo na po siyang paghinalaan dahil mabait po si teacher. Mahabang litanya ni Penpen habang nakatingin sa bintangerong aruganteng pulis. Oh, ano ka ngayon? Basag ka! Halatang natameme si Sir Lloyd sa sinabi ni Penpen. Maging ako man ay natameme din. Dahil sa kahirapang dinaranas, nagiging matured talaga ang mga batang kagaya niya. At bilang teacher niya, proud ako sa kanya. Bumuntong hininga naman si Sir Lloyd. Pasensya na bata ha. Naniniguro lang ako. Hindi ko naman intensyong paghinalaan ka, sabi niya. Ganyan naman talaga kayo mga pulis. Magaling kayo mag-akusa. Hindi mo na kayo magtanong. Tapos, kapag nagpaliwanag, sasabihin nagpapalusot lang. Sabat ko. At tinaasan ng kilay ang aruganteng pulis na nakakunutan noo. Bilang pulis at alagad ng batas, kailangan naming maging maingat at makasiguro sa bawat galaw at sasabihin namin. Nagpapalusot ka lang, Sir SPO1 Lloyd Villar? Pinagbintangan mo na nga ako eh. Oh, paano naman ako? Napahiya na ako sa harap ng ibang tao dahil pinaghinalaan niyo akong isa sa mga organizer? Paano naman ang reputasyon ko bilang kagalang-galang na teacher? Dapat pala, kasuhan ko kayo eh. Lalong-lalo ka na. Tungayaw ko sa kanya. Ngumisi lang siya. Sige, kasuhan mo ko. Di ako natatakot. Aniya, na hindi nga mababakasan ng pangamba mukha kung kasuhan ko siya. Sir, okay na po ang lahat. Tawag sa kanya ng isang pulis na tinanguan lang niya. Pumaling siya sa akin na nakangisi pa rin. Iwan na muna kita. Magkita na lang tayo next time, sabi niya. At umalis na para lapitan ng mga kasama ng mga nakasakay na sa police mobile. Napaawang naman ang labi ko. Ano daw? Magkita daw kami next time? Ayoko na siyang makita, no? Para lagi ako minamalas kapag nakikita ko siya. Pinapanood ko na lang ang pagsakay ng ibang pulis sa police mobile. Ang aruganteng pulis ay sumakay sa pick-up truck police car. Bumusina pa sila bago umusad paalis. Kumaway pa sa akin ang mga pulis na nakasakay sa police truck, kasama ang mga nahuli. Bye, Ma'am Aliana! Sigaw pa ni Jeffrey nang ngiti-ngiti kagaya ng mga kasamahan niya. Sinimangutan ko lang sila. Alam niyo po, Teacher Aliana, parang bagay po kayo ng mamang pulis, sabi ni Penpen habang tinatanaw namin ang papalayong mga pulis mobile. Napatingin ako sa kanya at nagsalubong ang kilay. Hindi no. Hindi kami bagay nun. Nakita mo naman ang yabang-yabang at saka halata namang matanda na sa akin yun. Ayoko na matanda, sabi ko. Parang bigla akong kinilabutan sa sinabi ni Penpen na bagay daw kami nung aruganteng pulis. Pero hindi ako kinalabutan na dahil sa pandidiri. Basta, kakaibang kilabot siya na hindi ko maintindihan. Nagkibit, balikat na lang si Penpen at hindi na nagkomento. Inihanap na lang niya ako ng tricycle para makauwi na ako. Salamat, Penpen. Bukas ha, babalik ako. Ipapacheck up ko ang tatay mo. Sabi ko na makasakay na ako sa loob ng tricycle. Papa, ma'am, salamat po ulit, sabi niya at kumaway. Kinawayan ko din siya. Bumuntong hininga ako habang umaandar na ang tricycle. Nakaramdam ako ng pagod bigla.
Ikaw ba naman ang muntik na maaresto dahil sa napaghinalaan na isa kang organizer ng illegal na pasugalan? Ay, bad trip. Yung pulis kasi na yun eh. Parang lagi akong trip. Kung hindi lang siya papatol, binigwasan ko na siya kanina eh. 8:30 ng umaga ay nandito na ako sa pampublikong ospital kasama ang pamilya ni Penpen. Galing na kami dito kahapon at pina-check up si Mang Nunyo. Kasama na rin ang 3 bata. Bumalik kami ngayon para kunin ang resulta at ang sasabihin ng doktor. Iniwan ko muna ang mga estudyante ko kay Macy. Kahapon ay nag-ambaga ng mga co-teachers ko para pampa-check up at pambili ng gamot na kakailanganin ng mag-anak. Pati nga ang masungit naming principal ay nag-ambag din. Binigyan din ako ni Chang Meding ng sabihin kong ang kalagayan ng estudyante kong si Penpen. Kilala din kasi niya si Mang Lunyo dahil nagagawi ang huli sa amin para mga lakal at bumili ng mga bote. Unang tinawag ang 3 bata sa loob ng pediatric. Sinamahan ko sila at nakinig sa sasabihin ng doktor. Okay naman ang x-ray result ng 3 bata, yun nga lang ay mahina ang immune system nila at malnourished din. Mababa ang timbang para sa edad. Nagbigay ang doktor ng reseta para sa vitamins ng 3 at ang kainaman pa ay pwede itong hingin sa munisipyo. Pagkatapos ng check-up ng 3 ay si Mang Lunyo naman ang sinamahan ko. May tama sa baga si Mang Lunyo at nag-positive sa tuberculosis. Kaya pala pabalik-balik ang ubo at lagnat niya. Mabuti na lang at hindi nahawa ang 3 bata. Kailangan niya maggamutan ng 6 na buwan. At ang magandang balita ay libre lang ang gamot. Nirefer kami sa tuberculosis center at doon ay nag-fill up ng form para makakuha ng gamot. Nang makakuha na kami ay sinamahan ko naman ang 3 bata sa munisipyo para makahingi ng vitamins. Mabilis naman kaming inasikaso doon at nakakuha ng vitamins. Pwede ulit manghingi kapag naubos na. Ma'am, maraming salamat po sa tulong nyo. Tatanawin ko po itong isang utang na loob, sabi ni Mang Lunyo. Nandito kami ngayon sa isang karinderya sa tabi ng munisipyo at pinakain sila. Umuungot na kasi ang 2 bata na gutom na. Ngumiti ako. Wala pong anuman, Mang Lunyo. Ang importante ay gumaling na kayo para makapaghanap buhay na kayo at makabalik na sa eskwela si Penpen. Halos wala kaming ginastos sa pagpapacheck up nila, maliban lang sa tig-50 pesos na pagpaparecord ng bawat isa sa kanila. Libre din kasi ang x-ray nila at gamot, kaya ang balak ko ay ibili ng mga kakailanganin nila ang perang nalikom. Hay, kailangan nila na masusustansyang pagkain lalo na ang 3 bata. Teacher, kailan po ako pwedeng pumasok? Tanong ni Penpen na magana sa pagkain ng spaghetti. Maging ang 2 niyang kapatid ay sarap na sarap sa kinakain. Halatang sabik sila sa ganitong pagkain. Sa Lunes, pwede ka nang pumasok. Aalalayan ko muna yung tatay mo, okay? Sabi ko. Ang sabi kasi ng doktor sa unang linggo ng gamutan ni Mang Lunyo sa tuberculosis ay magiging may hiluhin siya dahil sa epekto ng gamot kaya kailangan pang alalayan. Sige po, sagot ni Penpen. Salamat po, teacher. Sabay na sabi naman ng 2 paslit na madungis na ang nguso dahil sa sauce ng spaghetti. Ngumiti ako sa kanila. You're welcome. Sige na, kain lang ng kain. Pagkatapos niyo uminom na agad kayo ng vitamins, ha? Sabi ko. Nagtanguan naman silang 3. Kumuha ko ng tissue at pinunasan ng madungis ng nguso ng 2 bata. Pagkatapos niyong kumain ay pupunta tayo ng palengke at mag-grocery. Bibili tayo ng mga kailangan niyo. Dagdag ko pa. Naku, ma'am. Parang sobra na po yata yan. Nakakahiya na po. Bulalas ni Mang Lunyo. Ayos lang po, Mang Lunyo. Kailangan nyo rin po kasi ng masustansyang pagkain at para na rin po sa mga bata. Huwag po kayo mag-alala. Tulong po ito ng buong school sa inyo. Maluha-luha naman ang mata niya at pinunasan ang kamay niya. Hindi ko na talaga alam ang sasabihin ko sa inyo, ma'am. Maraming salamat talaga. Napakabuti niyo sa amin. Naantig naman ang puso ko sa sinabi niya. Tinapi ko siya sa balikat. Basta, magpagaling po kayo para sa mga anak niyo, Mang Lunyo. Ma'am Aliana! Nilingon ko ang tumawag sa akin. Nawala ang ngiti ko at napasimangot na makita ang 3 pulis na papalapit sa akin. Uy,
Ang tumawag sa akin ay si Jeffrey. Ang isang pulis na kasama niya ay ang pulis na unang nag-akusa sa akin noong isang araw na isa ako sa mga organizer ng pasugalan. Ang isa naman ay hindi ko kilala at hindi ako interesadong kilalanin. Hindi rin ako interesadong kausapin sila. Ayoko nga rin silang makita eh. Nakakatroma na makita sila. Pakiramdam ko, mamalasin ako. Good morning, Ma'am Mariana. Sabi na nga ba, ikaw yung nakita ko eh. Ani Jeffrey nang ngiting-ngiti. Mapakla naman akong ngumiti din. Hello, Jeffrey. Labas sa ilong na bati ko. Ang isang pulis naman ay nahihiyang ngumiti sa akin. Mom, pasensya na po pala kahapon. Napagkamalan ko po kayo. Aniya at kumamot pa sa ulo. Sinimangutan ko naman. Ako ba naman ang pagbintangan ng hindi ko naman ginagawa, di ba? Kainis ka kahapon, kuya ha? Di ko napigilang ibulalas. Sorry po talaga, ma'am. Hingin pa umanhin pa ulit niya. Nabasa ko ang pangalan niya na nakalagay sa dibdib. P.O. Juan de Jesus? Sige na, okay na. Ginagawa mo lang naman ang trabaho mo, sabi ko. At nabawasan na ang inis sa kanya dahil nagsorry na naman siya. Pinakilala sa akin ni Jeffrey ang dalawa niyang kasama. Ang pulis na nagsorry sa akin kanina ay si Anjon de Jesus ang pangalan. Ang isa naman ay si Marion Perez. Pare-parehas lang pala sila ng rango. Ano palang ginagawa niyo dito, ma'am? Tanong ni Jeffrey. Sinamahan ko kasi magpa-check up itong mga bata. Tapos kumuha kami ng vitamin sa munisipyo. Sabi ko, ang bait niyo naman po, ma'am. Komento ni Marion. Gumisi lang ako. Hindi naman. Estudyante ko kasi itong batang to at concerned lang ako. Sabi ko at hinawakan sa buhok si Penpen na ngumiti sa mga pulis. Kayo, anong ginagawa niya dito? Tanong ko. Sa itsura nila ay halatang naka-duty sila. Napangiwi ako nang maalalang sa kabilang bahagi lang pala ng munisipyo ang istasyon nila. Break time po kasi namin, ma'am. Magmemeryenda lang po kami dito. Sagot ni Anjo. Tanging sagot ko lang. Pero napaisip ako at nagpalingali nga. Di naman siguro nila kasama yung arroganteng kapring pulis na Lloyd ang pangalan. Ayoko siyang makita eh. Visit ako dun. Teka nga pala, may tatawagin ako. Tiyak na matutuwa yun na makita ka, ma'am. Ani Jeffrey. Napakunot noon naman ako. Sino? Tanong ko. Pero hindi niya ako pinansin at tumingin sa direksyon ng isang grupo ng kalalakihan na nag-uusap-usap. Sir Lloyd! Sigaw ni Jeffrey. Lumingon naman ang isang lalaki na pinakamatangkad at may pinakamalaking katawan mula sa grupo ng mga lalaki. Napaawang ang labi ko na makita sila or makilala siya. Kasasabi ko lang kanina na ayoko siyang makita tapos ngayon, nasa malapit lang pala siya. Sir Lloyd! Nandito po si Mama Liana! Sigaw pa ni Jeffrey at tinuro pa ako. Parang gusto ko siyang batukan. Tinawag pa talaga niya. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Piping dasal ko. Pero tila kay lakas ng pangontra ng arroganting pulis dahil malalaki ang hakbang na lumapit siya sa amin. Kaya napasimangot na lang ako. Kung hindi nga lang nag-e-enjoy pa sa pagkain ng mga bata, inaya ko na silang umalis. Ngunit habang papalapit ang arroganting pulis ay hindi ko naman maiwasang bistahan ang itsura niya. Nakasibilyan lang siya ngayon. T-shirt na itim na medyo hakab sa mamasal na katawan. Halos pumutok na nga ang manggas dahil sa laki ng muscle niya. Naka-brown cargo pants siya at naka-sneakers. In fairness, bagay sa kanya. Ay, lakas makabagets at ang gwapo talaga niya. Yun nga lang, malaking buwisit siya. Tinaasan ko siya ng kilay nang makalapit na siya sa amin at tumingin sa akin. Pero inirapan ko lang siya na ikinangisi lang niya. Kung makangisi, akala mo walang kasalanan? Anong meron? Tanong niya at namulsa habang isa-isa kaming tinitingnan. Hindi ako sumagot at kung waring busy sa pag-aasikaso sa mga bata. Wala sir. Nakita kasi namin dito si ma'am eh. Sinamahan daw niya ang pamilya ng estudyante niya na magpa-check up. Ang bait niya po, no? Sana dumami pa ang mga teacher na kagaya niya at maswerte ang mapapangasawa niya. Teka ma'am, may boyfriend na po ba kayo? Baling sa akin ni Marion. Nakita ko namang sinigo siya ni Jeffrey at sinenyasan gamit ang mata. Tila ba may sinasabi? Napataas naman ang kilay ko. Wala. Single ako. Sagot ko na lang.
Iyon! Kung sakali po ba ma'am na manligaw? Aray, bakit? Daing ni Mario nang sikuhin na siya ng malakas ni Jeffrey at inguso sa Sir Lloyd na matalim na ang tingin sa kanya. Napakunot noon naman ako at naguluhan sa mga inaakto nila.